maipapayo mo sa mga kasama mo, sa mga kagaya mo sa buong Pilipinas na nagtuturo? Yes. Ang teaching profession po talaga mahirap. Isang sacrifice. Siguro ang maipapayo ko, gawin lang natin kung ano yung dapat natin gawin kasi balang araw. Magbubunga din yung ating mga pinaghirapan, hindi lang para sa ating mga sarili, kundi makikita din natin ito sa ating mga students. Yun na, lalaki na sa students, sa ating society, sa buong Yes, very good. Para sa bata, para sa bayan. Magandang umaga mga kaguro. So sa araw na ito, ibabahagi ko ang aking pamamaraan ng post-observation and giving of technical assistance. Pero yung giving of technical assistance, medyo enough record na po natin yun. So sa conference lang ang naipakita natin right after class observation. So enjoy watching the video with Sir J.B. Colopar and Ma'am Hazel Negranza. Magandang umaga, Ginang Hazel Negranza and to our OIC Assistant Principal for the High School Department, Sir J.B. So binabati kita, Ma'am Hazel, for job super excellently done. Talaga namang napakagaling ng iyong class observation para sa Filipino 7 ngayong ikatlong markaan. So, tama ba ako? Ikatlong observation mo na dito, anak. Okay. So, sa ipinakita mo kanina, ano sa palagay mo ang iyong naging performance, lalong-lalo na sa number 1? Indicator number 1. Applied knowledge of content within and across curriculum teaching areas. Para sa akin po, hindi ko na-integrate sa ibang, kumbaga sa mas maraming asignatura, pero may mga clear asignatura, halimbawa yung music pa kung saan umawit ang mga mag-aaral. Check. May mga pagkakataon din na nagbasa sila ng mga ng awit, yung nilalaman mismo ng text. Pero aminin ko ma'am, sa ibang asignatura, halimbawa sa kasaysayan, hindi ko masyadong na-integrate. Wala akong nasabing mga halimbawa na maaaring pasok dito sa number 1. More on music and Automatic na-integrate ko na rin ang edukasyon sa pagpapakatao. Yes, ma'am. Nailagay ko rin po yun sa pagmamahal sa kanilang mga magulang, yung pag-alala ng pag-aalala sa kanilang ina. Very good. Okay, for indicator number 2, use a range of teaching strategies that enhance learner achievement in literacy and numeracy skills. Para sa teaching strategy na ginamit ko ma'am, nag-inductive method ako. Nagpakita muna ako ng, halimbawa sa elemento ng tula, ipinakita ko muna paano, sa sukat nila ma'am, paano binibilang yung sukat. Tinignan lang nila, nagbigay ako ng 10 segundo pa, at pagkatapos, bibiglang definition nila ito, gamit sa kanilang makita. Very good. So, for indicator number 2, talagang napakaraming instances na nagbasa ang mga bata. Mula umpisa, from your word of the day, hanggang sa ending ng lesson mo, ay meron tayong reading. And syempre, since sukat ang pinag-uusapan dito, naatin mo rin yung numeracy skills nila. How about for number 3, anak? Yes, applied a range of teaching strategies to develop critical and creative thinking as well as the higher order thinking skills. So, ano yung mga maalala mo na mga last questions na ibinato mo kanina hanggang sa nakarating ka sa last questions? Para sa last mula sa larawan na inyong nakikita, paano kaya binibilang ang sukat? Lots or hacks? Para sa akin lang, kasi nandun na mismo yung number. Lots po. Okay, very good. What else? Lots, sa tugma naman, o sa salitang araw at ayaw, ito ba ay pagkatugma? Lots. Okay, very good. Higher order thinking skills na mula sa kabuuan na nakikita nila, mula sa ating kinalaman,
Bakit kaya napakahalaga ng tatlong elementong ito sa pagsulat ng tula? At sa inyong gagawin tula, paano niyo ito isa sa katuparan? Okay, very good, Ma'am Hazel. So, talagang for number 3, 100% naman ang grado ko sa akin siya. Okay, ngayon, pupunta tayo. For number 4, kahit na hindi yan ang tinitingnan natin ngayon, very commendable din ang yung classroom management. Talagang very hands-on ka. I have a video to prove my claim kasi during the evaluation part wherein nagsusulat na sila ng tula, rinuto mo sila, talagang nandun ka. Sini-check mo, sino ang leader nyo, ganito, ginano mo. Okay. Ngayon, manage learner behavior. Okay ka rin dyan. Use differentiated. Nagawa mo ba yung number 6? Oh, yes, ma'am. Sa kanilang grupo, may gampanin. Sinabi ko sa kanila, ma'am, na kung ikaw ay magaling sa pangangasiwa ng iyong klase, ikaw ang leader. Kung sa tingin mo naman ay magaling kang magsalita, ikaw ang magsalita. Kung sa tingin mo naman ay maganda ang iyong sulat, ikaw ang magsusulat ng sa kanila. Okay, very good. Talagang differentiated instruction ay nandun. Ngayon, itong number 7, Ma'am Hazel, plan, manage, and implemented developmentally sequence teaching and learning processes to meet curriculum requirements and varied teaching modules. Para sa number 7, ma'am, dun po sa unang bahagi ng aking lesson plan, na-unpack ko po Tingnan natin, Mel, Sir David. na nakalagay. Sabi po dyan, nagagamit ang mga konvensyon sa pagsulat ng awitin gamit ang sukat, tugma at talihanda. Hindi ko po pinuha lahat dahil napaka-short lamang ng time ng pagtuturo ko. Kaya yung tatlo lang po naman. Pero sa huling bahagi, nagkaroon sila ng kahit isang sakbong lang ng pagsulat ng kanilang araw. Okay, very good. So next, time management mo talagang talagang very commendable. Number 8, selected, develop, organize, and use appropriate teaching and learning resources, including ICT to address learning goals. Gumamit ko ng PowerPoint. Doon sa PowerPoint ko, nandun na ang mga timer, nandun na yung mga paluto, may mga larawan. Kasi mga grade 7 sila, madali silang maboring talaga. Actually, I am greatly impressed with your PowerPoint presentation kasi ginawa mo napakamakulay din na talagang bagay na bagay para sa mga grade 7 learners. And syempre, mula umpisa hanggang sa huli, meron ka talagang PowerPoint presentation. Pati timer mo, pati mga awit mo, nandoon na. So hanggang sa nagpasalamat ka, talagang napakagaling. And syempre, bentahin mo talaga because you are a digital native. So, gusto ko rin na sana ganun din yung iba na malalaki yung text. Hindi yung nagaganon ako talagang malalaki yung text. So, yun talagang isang nagustuhan ko. So, alam ko na kaya nakafocus lahat ang mga learners kanina sa lesson mo because of your learning resources. Okay. So, congratulations again para sa number 8 mo. How about for number 9? Para sa araw ko na ito, assign ko ito para sa formative na ng mga mag-aaral. Nag-diagnostic ko kami kahapon sa kung ano ang hangganan nila o kaalaman nila sa paggawa ng tula. And then ngayon po, formative discussion tapos formative po muna tapos nag-discussion kami. Dito po sila ay sumulat ng tula. Inilagay po nila sa Manila paper. At doon po nagkaroon ng kaunting pagsisimula ng kanilang tula. Yung formative na po, pagkatapos na po, pag nabuo na nila yung tula, saka po namin nila magigalo, bubuin yung tulang gagawin. Okay, so very good, Ma'am Hazel. So you started with the formative assessment yesterday. Diagnostic test yesterday and then formative ngayon. Nagsulat sila ng tula. And idagdag natin doon sa number 8 mo na gumamit sila ng Manila paper or yung kartulina. And yung summative, kailan mo ito ibibigay? Kanina rin. Meron din kanina or later? Later na lang po. Okay, so sa susunod na yun. Ngayon,
bilang isang guro, ano yung ginawa mong paghahanda para mapagtagumpayan mo ang class observation unit? Siguro hindi lang kailangan paghandaan talaga yung araw na ito. Dapat everyday, handa ka na harapin yung mga mag-aaral mo na ibigay yung 100% sa kanila. Kasi mahalata kapag planado, parang Praktisado. praktisado, hindi alam ng mga bata yung gagawin, hindi kanila sumusunod. Kaya kailangan handa ka palagi, hindi lang sa araw ng observation. Very well said, anak. Ang ibig sabihin, ginagawa mo ito araw-araw sa iyong classroom. So, hindi lang tuwing merong observer sa loob ng classroom. And para sa iba pa ng mga teachers, kasi syempre, gagawin na natin modelo ito. Gusto ko palang sabihin na in-include ko lang yung 4, 5, 6. Although, ang mga ino-observe na lang namin ngayong third quarter for Ma'am Hazel is number 1, 2, 3, 7, 8, 9. Kasi we're done with 4, 5, 6 during the second quarter. So, Ma'am Hazel, ano yung maipapayo mo para sa iba pang mga guro? Para talagang yung objectives natin for the day ay ma-attain natin. Bago sagutin nyo ni Ma'am Hazel, gusto ko lang sabihin na teacher was on time, very punctual, very early. Akala ko mauunahan ko siya dahil talagang sinigurado ko na before 7 na nandun ako sa hagdan ng kanyang classroom. Pero nandun na siya, actually nakapag-umpisa na siya. Teachers grooming, excellent, 100% from head to toe. Voice is modulated. She presented her lesson well, excellently, by means of having mastery of her lesson. And yung classroom management niya talagang highly commendable. Lahat ng mga bata nakatutok sa kanya all throughout. Sumusunod siya. And hindi niya nakalimutan ang isa sa mga best practice ng South Central Integrated School, that is to present the objectives of the lesson and before the lesson ended, present niya ulit. So, alam ng mga bata na talagang nakuha nila, napag-aralan nila yung mga gusto ni Ma'am Hazel na matutunan sila para sa 50 minutes lang para sa araw na ito kasi naka-blended sila ng 10 minutes. And syempre, may mga bagay na hindi natin maiwasan, kagaya ng mga nahuli. Talaga bang lagi na silang nahuli? Siguro nang dahil may timer, dahil na-pressure sila, hindi sila makapag-isip. Pero that's good, ma'am, kasi Yes. hindi sila makakapagpasa hindi sila mapipilitang magpasa kung walang timer. Yes. And of course, talagang totally, napakagaling, napakaganda. Yung iba, masasabihin ko kay Ma'am mamaya. Ma'am, for the technical assistance part, ano yung maipapayo mo sa mga kasama mo? Sa mga kagaya mo sa buong Pilipinas na nagtuto. Yes. Ang teaching profession ko talaga mahirap. Isang sacrifice. Siguro ang maipapayo ko, gawin lang natin kung ano yung dapat natin gawin kasi balang araw. Magbubunga din yung ating mga pinaghirapan, hindi lang para sa ating mga sarili, kundi makikita din natin ito sa ating mga students. Yun na, lalaki na sa students, sa ating society, sa Philippines. Yes, very good. Para sa bata, para sa bayan, nagagawa o ginagawa ni Ma'am Hazel ang kanyang gampanin. Talagang bawat sintimo ng kanyang sahod ay talagang pinagtratrabahuan niya. So once again, congratulations Ma'am Hazel. Pagpatuloy mo ang magandang nasimulan mo. At since ikaw ang department head ng Pilipino, talagang nababagay ka sa posisyon na ibigay sa'yo. Again, congratulations. Okay, doon na tayo.